Mas maganda pa tayo sa hapon, medyo maulan, pero dry kami dito sa loob ngayon. Welcome to Davao Historical Society's Throwback Thursday for the month of July. Ako po si Patmi Bello Ruiz Vivar, ang trustee ng Davao Historical Society, at ako po ang magiging moderator ngayong hapon. At dahil July ay Nutrition Month, the theme that we decided na gagawin for Throwback Thursday ay related to Davao Culinary Journey. So yung ating food heritage as Davaoenos. And we have very special guests na i-introduce ko later, but before that, i-welcome muna tayo, of course, ng ating presidente ng Davao Historical Society, isa ding foodie. And baka masarap din magluto ito si ma'am. Hindi masyado daw. Walang iba kundi si President Luz Biminda Calolot Ilagan. Tinanggap talaga ni Ma'am Luz yung Hindi ka agad. Kumain na ba kayo? Ayan. Sa gitna daw ikaw, ma'am. Oo. Kain muna tayo, kung gano'n. Those are the greetings that we usually ask our friends. Pag pumunta sa bahay, meron tayong bisita o yung kaibigan natin, sasabihin natin agad, kumain ka na ba? Kung hindi pa, kain tayo. So, food for the Filipino culture is not only something that nourishes us. Food is not only something that we welcome because we need it to survive, but it is part of our culture. Pag magkasabay tayong kumain, dahil gusto nating magbanding, kaya iniimbita natin ang ating kaibigan to share the table dahil mahalaga sa atin ang pagkain. But we have to know what the Davao culinary element is kasi places like Iloilo sikat sa pagkain. But Davao, we have to know what's happening in Davao and whether we have something to be proud of in terms of the historical value of our food. So I welcome our panelists who I'm sure are good cooks. Good cook ka ba? Magaling kayo magluto, ma'am. Magaling kami kumain, no? Sa mga masarap na luto. When I was newly married, I learned also how to cook from my Batanggenyo in-laws and from my parents who come from Bohol. When a fiesta is not a fiesta unless there is food. It's supposed to be a religious event, pero pagkain, no? Sa wedding din, naagyoy kumbira. Well, pagkain. So this afternoon, we're happy that we have our guests here to be moderated by Pat Bay to talk about culinary history. Because in Davao Historical Society, we have to understand the past, to appreciate the present, and to prepare for the future. So welcome to the Throwback Thursday of Davao Historical Society. Tayong hapon! Mayong hapon! Mga unta pagkahuman, ani. Yes. Ay, ma'am. Dito, ma'am. Ayan. So, andito po kami live sa SM City Davao Annex. Andito po sa second floor. So, pwede pa kayong mag-join kung nandito lang kayo sa gumagala sa SM or malapit sa SM. Punta na dito sa second floor in front of Anytime Fitness and Smart. Dito sa SM Annex. And we're also live sa Kadangpan YouTube channel and also Mindanao Times Facebook page para dun sa mga hindi makapunta dito sa SM. Ayan. So, umpisahan na natin at i-introduce ko na ang aming
Grabe. Ito na yata ang pinaka-star-studded cast na Throwback Thursday ng Davao Historical Society. Umpisahan ko sa napadpad sa Davao because of love. Pero talagang, talagang batang Malabon. Kaya masarap ang pansit Malabon nito. Walang iba kundi ang restaurateur, siya yung nasa likod ng Wild Garlic, no? Yung masarap dyan sa DPP Village dito, malapit lang, no? At siya din po ay isang designer. Kilala po siya sa label na Isadora. Ayan. At talagang masarap magluto, masarap din kumain. Walang iba kundi si Susan Magno Antepuesto. Hello! Yay! At kasama niya sa slow food movement. Kasi nagtayo na ng mga movement ito. No? Ito din ay parang ang dami ng parang shift ng mga career, di ba? Nag-umpisa she's one of the business leaders and really mga pioneering sa ICT sector dito sa Davao. But ngayon, farmer na ang gusto niyang gawin. At isa siya sa talagang destination. Ang kanilang farm ay destination. Mamaya ikukwento nila yan. Ang Grand Verde Farms. Ayun, ang entrepreneur, ang CEO ng Lila Maya. Diba? I-explain mamaya yan. Walang iba, kundi, ang dami niyang title, agri-entrepreneur, regenerative agriculture advocate, and cacao champion. Ayan. Walang iba kundi si Lizabel Witt Holganza. Ayan. Si Tita Witt. Ayan. Ayan. Siyempre, ang magtatali nitong lahat, yan ang nag-curate bakit destination itong mga foodie na destinations natin, no? Ang Product Development Officer ng ating City Tourism Office, siya ay certified tour guide dito sa Davao Region. And of course, meron siyang blog na ang tawag ay Foodie Godmother na gumagawa ng mga recommendations kung saan masarap kumain dito sa Davao. At walang iba kundi si Foodie Godmother, Gracie Plata. Yay! Lahat po ito sila, full disclosure. Mga kaibigan ko po itong mga to. Oo, sila ang nagfe-feed sa akin, kaya ako malusog. Ayan. So, suot-suot ko ngayon ang tinolang manok t-shirt. Ayan. Kasi umuulan, masarap kumain ng sabaw. True. At umpisahan natin, Tita Toots, ano ba ang Davao culinary journey mo? Ikaw muna. Oo. Personal. Napunta akong Davao in the 1980s. Trabaho. To do a research with UP Third World Studies and the APRIM Resource Center of Davao. Ang libro namin, the Mindanao Report, parang mapping na rin siya, but it's an parang social economic research. Bakit ang yaman-yaman ng Davao sa mga natural resources, pero nananatili ang poverty and rebellion. Yun ang premise namin. We did yung 7 top industries na top producer ang Mindanao, like fishing, export fruit industry, export fruit, banana and pineapples. Tayo ang biggest producer. Mining, the wood industry, kasi ang unang yumaman dito yung mga loggers talaga. So we did a report. Then later on, I joined the Kulturang Atin Foundation to do a cultural research. Trying to document yung mga kultura ng mga indigenous people. Kaya lang, putol ang funding. Tapos ang mga records na wala. Pero nasa utak ko pa. I have to write it down. Oo nga. Isulat mo na yan sa history. Then I did business, garments, and designing. Then, I put up a restaurant, Wild Garlic, para maipamana ko naman sa anak ko yung mga old legacy recipes para manatiling buhay. Kasi nga itong mga kabataan natin too much into fast food. Nakalimutan na ito natin.
Kaya, ano na. nakaraan. So, ang intention ko lang was to pamana the recipes. Kaya lang, medyo nag-hit siya kasi Davao is a melting pot eh. Ang daming Ilonggo, Kapampangan, Ilocano, Userli, na naghahanap ng mga luto na niluto raw ng lola nila, ng nanay nila. Tapos tinawag namin siyang wild garlic kasi ang garlic is grown in the north, Cagayan, Ilocos, and everything, to distinguish it from the Mindanao food kasi more ginger ang gamit dito eh. So wild garlic, una, Luzon regional food. Eh dahil ang lola ko Ilongga rin, so sinama ko na yung Ilonggo food. Pero ngayon, Luz Biminda na ang aming Oh, menu. Luz Biminda daw, Ma'am Luz Luz. Biminda na. Kasi Luzon, Visayas, Mindanao, I'm married to a Davaoenyo. So yung mga anak ko, mga tawag nila Bislogs, Bisayang Tagalog. So I think we cover the whole, Yes. O, diba? So, Luzon, Visayas, Mindanao ang pwedeng kainin sa wild garlic. Yes. Ayan. So, si Tita Wit. My son is Yeah. starting yung mga tausog dishes na. We are Ayan. incorporating for documenting na rin. Correct. O, diba? Enjoying Luzon, Visayas, Mindanao cuisine at wild garlic. Ayan. At Tita Wit, ang iyo namang Davao culinary journey at paano napunta yung slow food na yung ina-advocate. Oo. Ayan. Ayan. Oh, okay. Ayan. Bago dumating ang kakao, matagal na ang kakao sa Pilipinas. During the galleon trade, the first cacao pod was brought by a Mexican, isang pare. Pero hindi siya nakarating ng Mindanao. Ang totoong landscape ng Mindanao was really based on cultural, yung mga kinakain ng ating mga indigenous tribes tulad ng mga root crops, and then ang kagandahan nung unang panahon, food was closely tied to the landscape, seasonal at saka diverse. Pero pagdating ng 1900s, nagbukas na, at the onset of commercial agriculture, eto na, yung mga abaca plantations, nagkaroon din ng cacao plantations initially. Cacao was never a small farmholder crop in the very beginning. It was approached in a very commercial perspective. So, puro mga plantasyon. So, the 1900s, while our food landscape became more diverse because pagdating ng mga Amerikano, which Gracie is in a better position to really contextualize, no? Cacao was initially not even part of the indigenous food landscape. Oh, wow. Yes, it was not. Kasi it was brought, it was a result of colonization in a sense. Yun. Pero now that we're at the present moment, ang Davao region is the cacao capital of the Philippines dahil ito ang may pinakamalaking volume ng cacao harvest. And Davao City has been declared as the chocolate capital of the Philippines dahil tayo naman ang medyo malaki yung base natin ng mga chocolate crafters. Initially, ang una lang naging role talaga ng Davao was to provide beans. Pero in the last 10 to 15 years, we've seen an abundance of intentional food crafters, especially on chocolates. Dahil nga naman, natural yung evolution na yun. Dahil marami tayong kakao dito, mas na-encourage yung pag-promote ng value-adding na chocolates sa space natin ngayon. So, siguro, just to contextualize, that's the Yes. beginnings of cacao. Of cacao. Ayan, hindi naman talaga indigenous ang cacao sa Davao. Kaya lang, 'di ba, from that naging we made it our own already na enough to be known as the cacao capital ang Davao region and chocolate capital of the Philippines ang Davao City. Grabe, amazing. Foodie Godmother, Yes, ano naman ang parang ang Davao culinary journey mo? O, ikaw muna personally at as foodie godmother. Oo. Growing up in a family na both parents mahilig magluto. My parents both are cook. My father he grew up in Ozamis City but Igorot ang kaniyang descent.
my mother is descended from Filipino-Spanish na from Camiguin Island. So, Isla Girl tribal ang composition ko. Pero dito ka na pinanganak. Yes, I was born and raised here na in Davao. So, hindi pa masyado marami ang restaurants in the 80s when I grew up, correct? So, during special occasions, especially during Christmas, yung mom ko, gumagawa talaga siya ng sarili niyang mga mayonnaise, yung mga, yung mga from scratch na mga materials. Whenever we did something na mga events, papa ko din, he made yung mga dishes din. So, I grew up in a family who loved to eat and make food. So, parang yun yung aming bonding. Especially during mga Christmas time na, okay, ikaw muna ang mag-ano ng lumpia. So, dito kami sa kitchen, kami yung magluluto ng ganito. So, may kanya-kanyang assignment yan. But as I grew up, yung mga OG, kumbaga, mga homegrown na mga tindahan, wala pang Jollibee. Pag na-honor kami nung bata kami, grade school, maglaluto or sa Chickies and Patties kami nililibre. So, Merco, Chickies and Patties, yun yung mga kinalakhan ng mga batang Davao. Some of, si Chickies and Patties, isang na lang, branch na lang. Si Merco, bread and cakes na lang, wala na yung stores nila. So we're really parang sad for that, because of that. But since, fond memories, kumbaga, yung mga batang 80s, talagang maraming masarap na pagkain na naranasan sa Davao. Pero nandyan pa si Cecil's. Yes. At si Densias. Yes. Ayan. Yes. That is why kami, sa City Tourism Office, when we develop an itinerary na yung pang-umaga is yung Davao Market Experience. Kasi for us, yung market, yung parang heart and tummy of Davao City. Doon binabagsak lahat ng raw materials. And after that, doon naman tayo sa downtown Davao food crawl. Yung food crawl, yung parang raw materials in the morning, it lands in the kitchens of the restaurants of Davao City and in the homes. So yung fini-feature natin na mga establishments are those na OG, 1963 pa, kagaya ng Cecil's, mga 1950s pa, Kusina Davao, Densias, Haltan, yung mga talagang kinalakhan ng mga taga Davao. So ako naman, I love telling stories about Davao ever since. Since when I was in the media, yung writing stories about Davao, introducing, hanggang naging tour guide ako, yun talaga yung paborito ko, yung ipagyabang kung anong meron si Davao. Oo, Correct. mana ako sa'yo. Magaling ka din. Lahat tayo dito mga makwento. Kaya namin buong araw ay isang Correct. episode. Tapos isang topic lang, food. Ayan. Ngayon kasi, isa sa ating farm tour, di ba? Ay ang farm. Ni Tita Wit. Yes. Ayan. Ano ba yung makikita doon sa Grand Verde Oo. Farm? Salamat sa initiative ng City Tourism Office, nag-launch sila ng Davao Abundant Harvest Tour. At ang Davao Abundant Harvest Tour, nilalagay sa spotlight yung mga local destinations natin. At ang kagandahan doon, nagkaroon ng variety kasi pumili ng isang kakao, isang pinya, isang keso, isang durian, mulberry, at saka may namis pa ba ako? At isang wine, grape and strawberry na mga destinations. Ang impetus na to nanggagaling sa pag-promote ng mga local destinations natin. Dahil nakita na naman natin na yung effect ng pagtaas ng prices ng fuel, mas konti na mga taong pwedeng magbiyahe. So, at ang nakakagulat dito, yung mismong taga Davao hindi alam na meron pala tayong ganyang mga destinasyon. Mas alam pa ng mga taga Luzon at alam pa ng mga taga Labas na meron tayong mga ganitong destination that offers unique experiences. So, sa Grand Verde, Tatmay, ang aming talagang central to our offering is the experience sa cacao. Pero,
bukod sa ma-appreciate ang kakao as something delightful to eat, no? Something delightful to drink, pinalalalim namin yan by telling the story of how we grow it. Kasi napaka-importante nung origin of food. Ito yung nakalimutan na ng mga Davaoenyo kasi ang bilis na punta na lang tayo sa grocery, punta tayo sa supermarket para bumili ng kung ano-ano mga pagkain na hindi natin alam kung saan nanggaling, sino ang nag-grow, at ano-anong klaseng mga inputs ang napunta dyan sa pagkain, whether medyo nakakasama ba, nakakahilo, or ano ba siya, grown in as healthy as possible, ways that are healthy and not bad for our health. So, yun yung aming, Padme, yun yung concentration namin, ang pagpapakonvey sa mga bumibisita kung gaano kahalaga at gaano ka-importante ang alamin natin saan galing ang pagkain. Paano ito pinatubo. At more importantly, Padme, parang dapat, kasi ngayong panahon na to, hindi na sustainable yung pagkain natin, yung pagkonsumo natin. Naghahanap tayo ng mga pagkain, wala naman sa season. Naghahanap tayo ng pagkain, gusto natin taon-taon, buwan-buwan available. When in fact, that's not how nature works. Yes. So yun yung aming main message in the cacao experience, na pahalagahan natin yung seasons of nature and let's learn to eat alongside the seasons. Correct. Natural cycles. Ang ganda niyan. Tita Toots, explain mo kasi nakita ko doon sa Facebook post nila, hindi ako kasama doon kasi hindi ako nagko-cook. Meron silang binubuong slow food movement dito sa Davao. Ano ba yung slow food movement na yan, Tatuts? Ito, informal gathering. Iba na into farming, iba into cooking, iba into... Nabuo namin yan because yung aming interest, lalo na yung reaction namin sa COVID time, diba? So, nawala ng importation and everything. Yung mga iba na sanay sa fast food, na easy to access food, na torete. Kasi nga, and then, ang gusto namin i-promote is whatever we have endemic in Mindanao, na edibles, we can convert it, then slow food, hindi yung easily acquired. So, kung pwede, organic farm products. So, slow food, opposite ng fast food. Correct. Ayan. Opposite, yun ang aming idea. Pero, nasa formative years pa siya, formative months. Kasi, ginagawa na siya sa Europe and sa mga Pero South I think- American countries. Oo. Pero gusto namin i-localize ang concept nitong slow Pero sa food tingin to ko, us. ang ating indigenous culture is slow food talaga. Wala mang fast food noon. Kaya nga we wanted Oo. to promote that. Yes, ibalik natin yung nakagawian na natin actually, 'di ba? Hindi, tsaka kasi ang Taga-Luzon ako when I came to Davao. Kasi my father grew up in Nueva Ecija. Tuyot na area yan So, ang pag-value nila ng food, lahat pine-preserve. Pati yung kakarampot ng mga langka, lahat yan, candied and everything. Ang napansin ko sa Davao, medyo wasteful sa food. Oo nga, Why? kaya nga puno Because yung we are landfill. so abundant sa product, tinatapon-tapon na lang sa tabi-tabi. Pinapakain sa baboy, naka-high-high dyan sa gilid ng kalye. Hindi natin nakikita yung value na to, i-lengthen ang kanyang shelf life. So, gusto kong gawing advocacy. Ano ginagawa naman din ngayon? Mm-mm. Like cacao. So yung pine-preserve Ang siya. cacao natin, dati, yung wrapped cacao, ine-export, di ba? Pero ngayon, may added value na siya. Marami ng products. Maraming nagkakaroon ng additional income. And to agricultural products na hinaharvest natin dito sa Davao. Yun lang. Pero kasi nung COVID, naisip ko talaga, sayang ang pagkain. Oo nga. Parang dapat sa food, zero waste din tayo, no? Kasi dahil sa ating parang ilan nga yung 800 toneladang basura araw-araw ng Davao City, alam nyo, more than kalahati po niyan ay biodegradable at mga food
food waste na pwede pang ma-preserve, pwede pang ma-transform into another, pwedeng ma-compost para maging input na fertilizer ng ating mga tanim. So, wasteful nga talaga si Davao. Ako kasi Oo. calibrated lahat. Yung tatay ko grew up in a very dry region sa Luzon. And also, I grew up cooking for 9 siblings kami. So talagang ako, lahat ng pwede gamitin. Like yung langka, sinisweeten ko yung buto, nilalaga ko, dinadagdag ko. Walang tapon halos, yung balat na lang. Ayun. Kaya, itatanong ko naman itong si Gracie, di ba? Ano ba, meron bang taste ang Davao? Parang, ito yung mga gustong pagkain ng mga taga Davao. Kung i-describe mo, ano ang hilig ng mga taga Davao? Davao kasi is mix. So, sobrang, ano pa tayo, yung in people pa lang. Let's say, for example, we have there 11 ethno-linguistic groups. So, sila, meron din silang sarili nilang food culture. Yung mga migrants natin, meron ding sariling food culture. So, cliche siya, pero melting pot talaga yung Davao. Just a rejoinder dun sa sabi ni Ma'am Susan na yung mga taga Davao talaga, parang wasteful is that really, parang ano siya, relaxed. Kasi ganito, sa Davao, di ba, we have a lot of farms. Davao City is largely agricultural. Masyado tayong maraming products, hindi pa tayo binabagyo. Not like in other areas na talagang kailangan nila planuhin na ito, kailangan makapag-plant tayo ng ganito kasi itong months na to, wala tong harvest, hindi tayo makapagtanim. Ang Davao kasi whole year round, meron tayong produkto. So, I guess, medyo na-take for granted yon ng mga taga Davao, Kasi- yung abundance na Kasi yun. sabi nga nung ni Dato sa Pakibato, sabi niya, masyadong fertile ang aming soil, ma'am. Yes. Itapon mo lang kahit anong seeds dyan, Tutubo tutubo yan. na yan. Yes. So, Ayan. I think, yun yung parang a little bit of the tweak in the mindset Oo. na wag nating aksayahin porket marami ang meron tayo. Yun yung parang kailangan matutunan ba ng mga taga Davao. Kasi na tayo yung di ba, food basket of Yes. the Philippines. Tayo fruits, nagpapakain. we have everything, we have most of it. So all over the Philippines, meron tayong, actually, meron ding mga plantations like yung fini-feature din namin sa Abundant Harvest, yung Davao Women Enterprises. So, yung agrarian reform beneficiaries sila. And their land is leased by a big company. Tapos, di ba, pag, kunyari, pinya, merong mga hindi nagpa-pass muster dun sa export quality. What the women's organization does is they turn it into pineapple jams, juice na binibenta nila at a very low price sa mga schools, and wala itong preservatives. Meron silang mga ginagawa na they were educated or trained by DOST na mahaba yung shelf life ng produkto but walang mga preservatives. So, yun yung mga ginagawa din na para, yun tama nga, zero waste in terms of food and products. So, but with yung sa mga tao, yung common people, isa rin talaga na kailangan matutunan na hindi forever na magiging abundant tayo ng ganito. Kasi hindi lang tayo sa fruits abundant, pati sa tubig. Oo nga, Oo. apan, di ba? Talagang Best water nga eh. Best water, and we have a watershed ordinance that protects our water sources. So talagang si Davao, kaya di ba yung ating tagline is life is here, because whatever you need to have a comfortable life is nandito. But of course, yan nga, we really need to learn how to save our resources din. So maganda yung highlight ni Gracie, no, na yung cooperative, yung women-led cooperative siya. Kung mapansin ninyo,
women lahat ang nasa panel. Kasi hindi sinasadya at parang talagang ang mga women ang nagli-lead ng Davao Food Revolution dito sa Davao, no? Aside from kasi ang mga women talaga yung nangunguna sa decisions on food, even in the preparation, the cooking, pati hugas ng plato tayo din. So, parang ang mga kababaihan talaga dito sa Davao ang nangunguna pagdating sa food. So, ano yung mga pwedeng strategies or tips na gagawin natin para yung ating Davao culinary journey ay ma-promote at ma-preserve din, no? Yung culture natin sa pagdating sa food, our food heritage. Ano ang pwede ninyong ma-share para sa mga taga Davao na paano natin pangalagaan ang ating food heritage? Tito Toots? Ang naisip ko una is to educate. Priority ko is the mothers. Kasi mothers talagang nagpapakain sa mga anak and everything. I think ang priority is education. Tapos ang daming, dati binuo natin yung magnegosyo taday, di ba? Talagang craving sila for inputs, how to go about it. And yung opportunity is like mag-open ng mga tiyangge featuring this para maging parang economic, naman nila yan. Yes. Magka-income. Kasi yung nanay gusto rin mag-ambag sa income ng family. So, first sa akin, education. Then, ready naman itong mga sharers dito to do it. So, Oo nga, 'di ba? So, si Tawit, tappable talent. Yes, anong gagawin natin? I will expound on what Susan said. Kasi ang unang-unang humuhubog sa mga ikaisipan ng kabataan ay ang family, tatay at nanay. So kung hindi na sustainable yung consumption ng mga pamilya, nagsimula rin yan sa tahanan. So sana, I think we need to also re-educate our mothers and our fathers kasi sinanay natin ang ating anak na kumain ng spaghetti na may hotdog. Ginugrow ba natin yan sa mga farms natin? Yung spaghetti at hotdog? Hindi, di ba? So, sana, yung influences ng tatay at nanay sa pamamahay ay ang pagturo ng pagkain sa mga bata ng mga gulay na naaayon sa panahon na available siya. Dahil syempre, hindi natin maialis, no? Ang tatay at nanay gusto pasayahin yung anak, so dadalhin sa fast food. Eh di syempre, ang kinagis na ng bata, kumain ng Chicken Joy at saka ng spaghetti with hotdog. Matamis pa. Pagkatapos nun, susundan pa ng bisita sa isang restaurant na mayroong chocolate cake o di na-addict yung bata sa asukal. 'Di ba? Pero kung sa simula't simula pa lang, habang lumalaki yung bata, sinishape na natin yung kanyang behavior para matuto siya pumili ng something na healthy para sa kanya. Mapapangalagaan natin, hindi lang yung nutrition, pati yung long-term health. Kasi ang nangyayari sa atin ngayon, pumipili tayo ng mga pagkain na instant yung gratification. Parang, kumbaga, di ba, at may pag kumain tayo, gusto mo ng matamis sa dulo. Di ba? So, naghahanap ka ng dessert. So, parang ang naging batayan ng ating nourishment is yung sarap lang. Di ba? Hindi yung long-term effect. Kami ni Susan, medyo nag-agree kami sa slow food na dapat ang tingin natin sa pagkain, medisina. Hindi yung kakain ka para i-satisfy yung temporary cravings mo, pero sisingilin ka 10 years from now dahil mataas na ang blood sugar mo, mataas na ang cholesterol levels mo. I think this is something so basic and yet we've totally overlooked the importance of food in our lives. Sabi nga ni Luz kanina, pag piyesta, kumbira, hala, pagkain na, sometimes yung mga piyesta is the number one source of wasteful, Diba? Yeah. Ang mga sobra-sobra, pinapakain mo lang sa aso, sa baboy, o At saka, diba, parang sabi mababaon ko sa nga kanina kay Erwin na, parang yung slogan ng millennials ngayon, Ayan, you only live once, sige na, magpakasasa ka na. Dahil minsan ka lang mabuhay sa mundong ibabaw. Which I think are the antithesis of what healthy and nature-aligned living should be. Correct. Diba? Tamang-tama yan kasi Nutrition Month ngayon.
Nutritionist pa pala. Dapat nadagdag dyan sa description. Nutritionist din pala si Tuwid. Tama yan, no? Dito mag-umpisa sa Davao, yung food as medicine, no? And siyempre, prevention is better than cure. Makita natin, parami ng parami, ang mga bata ngayon na may diabetes, Right. tapos makita na natin, masyado ng mabata yung mga nagda-dialysis because of the processed food that they are eating, But no? Meg, Oo. 2 days ago, we ended a permaculture workshop. One of the activities we did during the permaculture workshop was forage mapping. Punta ka sa isang lugar, take note mo kung ano mga nakatanim doon, mag-research ka kung saan ginagamit yung bunga ng tanim. And 2 days ago, I found out may medicinal properties pala ang balat ng durian. Di ba? Ang ating mga landfill, puno na ng durian Ang balat peel. ng durian. At ang balat ng durian pala, merong antiseptic properties for wound care. And hindi natin pinapansin yan. Ini-ignore natin yung napakaliliit na bagay na yung pala magsisave sa atin ng katakot-takot na trip sa pharmaceutica at katakot-takot na pera. Correct. So, kailangan pala yung ating mga research institutions, mga scientists natin, i-research nyo na yung paano na natin gamitin yung mga balat ng durian for antiseptic purposes. I also have an experience, no? Yung mami ko kasi, kinuha ko from Manila, lahat sabon-saring sakit, no? Ang dami-dami ng gamot, naloloka na kami. Nag-gangrene yung paa niya for amputation. So, puputulin na. Kinuha ko siya dito. Sabi ko, ano ba pwede kong gawin sa nanay ko? Change ko yung diet niya. Hindi pa uso-uso noon. Year 2000 pa yon, in-experimentohan ko yung nanay ko. Lahat, unprocessed food, osterized. Yung kape niya, ginawa kong ampalaya leaves. Yung juices niya is tanglad with ginger. Lahat fresh. Alam nyo, she lost 40 pounds. Ang binti niya gumaling, walang ni isang peklat, and hindi na pinutol. She lasted another 5 years. So, doon ko naisip talagang our body, we are what we eat. It Yun ang is namin true. premise sa slow food movement. Oo. Talagang, So, I had first food as experience. medicine. Yeah. True. Na-experience na rin ni Wit. Tayong mga mga batang 80s Yes. and 90s naman, parang paano sa tingin natin na ma-convince natin yung new generation to shift kasi sanay na sa fast food, order na lang online. Yun ang mabilis 'di ba? Kasi gutom na agad. And then, how do we now integrate that? Say, for example, spaghetti with hotdog, hindi nag-grow sa Davao. Anong nagpo-produce sa Davao? Udong and sardine? Ano ba? Pwede naman kasing gumawa ng spaghetti na natural na tomatoes. Kasi kami sa bahay, usually hindi na kami gumagamit ng yung pack na tomatoes. I buy tomatoes from the market and make my own tomato sauce. Ayan. With the spices that can also be brought from the market, star anise. Kasi yun yung meron tayong rosemary, thyme. Actually, hindi naman ibig sabihin nun na yung mga ini-enjoy natin completely wag lang kainin or wag nang i-enjoy. You can still enjoy what you want, but yung mga raw materials mo, you can change it or to alternatives na mas natural. So para mag-spaghetti ka, you use natural tomato sauce. Kasi yung mga pamangkin ko, ako talaga yan sa bahay, yung mga leader-leader, kung sa Bisaya pa, leader-leader sa mga kabuang. So, nasanay sila at first na, ayun, yun na nga, spaghetti from the fast foods ko. Tikman nyo tong spaghetti ko. There was one Christmas, sabi ko, gagawa ako ng spaghetti. Tita, tulong kami. Gagawa ko ng spaghetti, tapos tikman nyo. Tapos i-compare nyo kung saan ang mas gusto nyo. Yung spaghetti sa fast food or yung spaghetti ko. After that, hindi na sila kumakain ng spaghetti sa fast food. Sinasabi na nila sa tita, gawa kang spaghetti. Or even yung mga pancakes. Let's say, gawa ka pancake from scratch. Hindi ibig sabihin na hindi naman pwede. Ang maganda kasi kung kayo ang gumawa, is that, let's say for example, they want brownies.
Pwede mong gawin from scratch, less sugar. Pwede mong i-adjust yung ingredients as well as kung anong ilalagay mo. So, tableya from Oo. Tita Wit, ginagamit ko dun sa aking mga brownies. So, meron talagang pwedeng gawin na hindi naman 100% that you do not enjoy already what you do enjoy. Yun lang din is that fast-paced na din kasi ang life na minsan, we have to be honest, hindi natin maiwasan, okay? Reorder na lang kay wala na talaga yung magawa, kapoy na kayo magluto. But I think the thing that we have to learn is, una, yun na nga, food as medicine, more than just satisfaction, nutrition, or nourishment, but also yung parang food planning. Kasi 'di ba sa bahay namin nakakatipid kami kasi namamalengke ng Saturday or Sunday. So Monday alam na namin kung ano iluluto. Naka-ano na 'yan, naka-plan na 'yan. So one of the very efficient ways to enjoy natural healthy food is to meal plan. So kailangan talaga ng planning kahit sa ano naman, 'di ba? Kailangan may plano. So nagre-raise ng hands Yes, si Tita Toots. Tita Susan. Ano 'yon, Tita Toots? Kaya friend ko to si Wit lahat ng overproduction niya, itatapon niya sa akin. Like yung Roselle flower. So ginawa kong jam, pwedeng i-juice, pwedeng i-tea. So yung Roselle flower pala, yan, seasonal yan. Minsan tumutubo dyan, namamatay na lang yung halaman. Pero pag ginawa mo siya, natural diuretic pala siya. Gamot siya sa UTI. Then last month, ang dami-daming santol. So that night, may nagbigay sa akin ng konti. So chinap ko yung meat, binabad ko sa tubig for santol juice, which is very rich in vitamin C. So sabi ko, after ko makuha yung juice, yung laman, kukudkurin ko, gagawin kong sinantolan. The next day, without talking, sabi niya, Susan, I'm going to your house. Kasi kumuha ako ng yung juice mo na fermented. Dinump niya sa akin yung 5 kilo of the meat. So, ginawa kong sinantulan, which is a very good siding for pritong isda, steamed na mga vegetables. O, di ba? So, ewan ko, age, ano ba to? Wait alam na, mo, wala tayong tinatapon. Baka kailangan yung movement na yan, yung ating revolution na yan, kailangan meron na tayong mga grupo na gagawa niyan for, 'di ba? Parang fast food version na we can order. Yung sa mga medyo challenge na kagaya ko, parang i-order or pupuntahan namin to pick it up. Like make it also accessible and affordable for others, no? Para instead na mag-fast food sila, dito sila. But ako talaga sa age ko ngayon, gusto ko talaga is to teach. Also, I think we fail to realize that cooking and growing food are life skills. Yes. Pag dumating ang next pandemic, wala ka nang aasahan na magluluto para sa'yo. Sarado ang mga restaurant, hindi ka na pwede mag-indulge. So, just like any life skill, kailangan matutunan natin to, kahit yung food preservation. Kasi darating ang panahon na baka wala ka nang, hindi mo na ma-transport yan sa kamahalan ng gasolina. So, matuto tayo na tingnan ano tong mga life skills na importante na ma-transfer at maituro natin sa next generation. Because that not only means survival, it also means more resilient sila. Pag dumarating yung mga ganong tragedies or mga very, very difficult periods of time like war, famine, or even pandemics. Diba? Maalala ko, sinabi sa akin, kung ikaw ay kumakain, dapat marunong ka din magluto. Kasi kumakain ka. So, you have to have that skill. So, maganda yon, no? Baka from here, mag-start na baka may mga like-minded din sa amin sa ganyan na advocacy. Join tayo. We can have these workshops. Diba? Isali nyo kami dyan sa mga ganon. And then maybe in the young people, can learn how to cook like grow their own food and also cook their own food.
'Diba? Kasi sabi nila, yung based doon sa aming lessons na when we were implementing the food revolution, they say daw if the kids, if they grow the gulay and they prepare and cook it, they will eat it. Kasi sila yung nag-grow at nag-prepare. Ayun. So yan ang trick na para pakainin nyo ng gulay ang mga anak nyo. Yes, Miss Patme. I remember when we were in grade school, talagang pinagtatanim kami ng mga teacher natin. Di ba sa home economics? Yung parang kung grade 4, magtatanim kayo. Sa grade 5 naman, yung matutunan niyo yung mga medicinal plants. Sa grade 6 naman, tuloy-tuloy ka magluluto, mag-preserve. I think those are things, important things na parang kailangan ibalik sa mga... Kasi talagang maalala ko, grade 6 kami, tapos yung nutrition month, magluluto kayo ng main dish. Or yung sasabihin nila na parang one dish meal. Kasi meron tayong mga one dish meal, yung isang dish lang, nandun yung protein, carbs, everything that you need. So, mananalo ka kung masarap yung niluto mo. So, when we were kids siguro, I think it's important to bring that back. To teach kids na, kasi kami, alam ba namin, nung bata kami, grade 5 namin, natutunan namin yung medicinal plants. Alam namin na yung guava, maraming vitamin C. Tapos, nung bata kami, pag nasugatan kami, dikin lang yung malunggay at saka bayabas. True. Tapal na. So, I think these are the things na kailangan ibalik sa ating mga schools or in educational institutions. Especially, kunyari, ngayon, malunggay. Swerte tayo, marami tayong malunggay na i-enjoy natin. Sa ibang countries, sobrang mahal na ng malunggay. Ngayon, pwede lang natin pitasin sa labas ng bahay ni PRRD. Diyan sa DGT, meron akong friend, pinipitas niya doon sa labas ng bahay. So, kumbaga, we have so much, let us parang learn how to prolong and keep and appreciate talaga that So what kind of like government support or policy kaya yung dapat na? Like for example, umpisahan na lang natin dito lang sa Davao. Huwag na tayong lumayo. Ano yung kulang na pwedeng suportahan ng ating local government para mapatuloy itong ating mga advocacy na to? May kulang pa ba? Do we need an ordinance? Do we need parang more budget to support siguro RCT agriculture, to parang conduct all this training kasi hindi naman to libre lahat, alangan naman. Oo. Ang maganda lang, Ayan, government. yes. Sige. Hindi, ang maganda lang sa mga schools dito sa Davao, kasi pumapasyal din kami. Kaya we have a Davaoenyo ako program na pumupunta kami sa mga schools, lalo na doon sa mga malalayo, to teach them about the history of Davao. So, meron kaming ganyan na program sa city. So, pumunta kami sa mga schools, nakikita namin talaga, most of the schools have gardens. At yung mga harvest doon, ay yun yung ginagawang lunch or snacks ng mga bata. Dito sa Toril, meron nga silang yung parang tilapia, hituan sa loob ng school campus. So, the kids, mga once a week siguro, meron silang feeding program. Hina-harvest nila yung ginogrow nila, pinapakain sa mga bata, at meron din silang garden. Dito rin sa 3rd District, most of the schools ganun din. So, every other day, the parents gather, cook, the harvest, the vegetables, or whatever it is that they grow, and yun yung pinapakain sa mga bata. But I guess, kailangan lang siya mas strengthen pa, and more parang institutionalized, tama si Tita Wit, and so that it can reach more schools, more parents, and more children. Actually, City Government of Davao this year launched the parang pilot na universal na tayo. Ang Davao gustong mauna na universal feeding. Kasi yung DepEd na school-based feeding, pang wasted, severely wasted lang. And sabi ni Councilor Petit nga, she's the chair of the Committee on Education, marang nasa-stigmatize yung mga
mga bata na ang pinapakain mo lang yung mga wasted and severely wasted. So, ibig sabihin, pag may pagkain yan, kasi wasted, severely wasted, paano naman kami? And hindi naman lahat ng mga bata na kahit na underweight or ano, ay healthy. 'Di ba? Kasi may mga obese na bata, pero hindi naman healthy. So, that's why Davao City wants now to pilot a universal feeding. Ibig sabihin, kinder to grade 6, regardless malnourished ka o hindi, kakain kayo ng healthy food na hot lunch. And the model is circular. Ibig sabihin, mag-grow nila sa gulayan sa paaralan, and then they will set up community kitchens, and the mothers who are part of the PTA will be the ones cooking for their kids, and then i-feed sila ng healthy hot lunch. So for the whole school year. So inumpisahan this year, no? 10 schools ang and then we are inviting everyone sa private sector to help para ma-sustain yan, and hopefully Davao ang unang universal feeding ng mga bata. Tapos, dagdag ko pa dyan, Patme, ang City Agriculturist Office, meron din silang mga programa tulad ng Gulayan sa Barangay. It's a community garden where the residents of that barangay collectively propagates yung mga gulay, and they can share the yield. Sa Cacao Council, we're in close coordination with the City Agri Office to actually teach our cacao farmers on how to create their own inputs rather than depend on synthetic and store-bought fertilizer. So, umiikot kami ngayon with some funding from the Canadian government to do cacao regenerative farming caravans. Anong ginagawa namin sa caravan? Pumupunta kami, yung last trip namin 3 weeks ago was in Davao de Oro, where we taught 55 farmers from Maragusan and Monte Vista na gumamit ng mga protocols na gawa ng mga farmers. Kasi katulad lang din ng maraming may sakit, ang nakasanayan natin, pumunta lang sa pharmaceutica, bumili ng mga gamot. Hindi natin alam paano i-prevent yung mga sakit na yon. So, ang goal ng cacao industry ngayon ay magturo ng mga pamamaraan na kung saan pwede gumawa ang farmer ng sarili niyang inputs. Dahil sobrang time will come when the soil will no longer give us food because the soil is so compacted from the harsh results of synthetic chemicals, petroleum-based chemicals. So, ang tinuturo namin ngayon is, in reality, parang some form of liberation ng mga farmers from being so dependent on big agri. Just like big pharma, where many of us gusto lang bumili agad ng mga gamot to address the symptoms and not to really address the root cause of our diseases. So, yun yung ginagawa namin with the City Agri now. So, maganda. Tiga, may revolusyon na talaga ang nagaganap dito. Oo. Tita Toots. Revolution. Yes, oo. Internal. Ayan. So, Gracie, ano ba ang pag sinabi nila, ano ba ang pagkaing Davao? Kasi pag sinabi, binanggit ni Ma'am Luz kanina, sa Iloilo, di ba? City of Gastronomy sila. So, known agad sila yung kajos, yung batcho, yung molo, inasal, ganyan, di ba? Tapos, pag sinabi mong Cebu, ano ba yung mga basa? Yung lechon de Cebu, ngayon, parang every time you go to a place, meron, punta ka ng Ilocos, Bagnet, empanada, ganyan. Ano ang pagkain na pag sinabi Davao, ano yon? Ano yung kainin mo dapat? Actually, napag-usapan namin yan dito like a month ago. Davao kasi talaga, because of its diversity, hindi ka makakapagsabi na ito lang si Davao. It's really a mix of a lot of things. But, if there is one thing that Davao really is known for is fruits. Fresh fruits talaga. So, pag sinabi mong Davao, ayan, hindi lang durian, pomelo, mangustin, na dito sa atin ng bountiful. So, Davao talaga, as diverse as its people, its culinary culture is also as diverse. So, hindi ka talaga makapagsabi na, okay, si Davao, ito lang. Although, ang mga taga Davao, mahilig talaga sa inihaw or barbecue. So, yung mga sugba-sugba. Oo, di ba? Pansin nyo, every kanto may lechon manukan,
Or every kanto meron fried chicken. Yes, mabilis. Or yung barbecue. di ba? Yes, barbecue. So mahilig tayo sa inihaw, especially of course that we have a fish port. So tuna, yung mga Kinilaw. kinilaw, ayan, kinilaw, sutokil, sugba, tola, o gilaw. So yan ang mga kinahihiligan ng mga Sabi nila taga sa Davao City. history, yun daw unang kinain ni na Magellan dito, sutukil. Sutokil. Hindi, Supa, tola, and gilaw. Gilaw. Oo. But ang atin naman, like for example, our indigenous people, talaga ang kanilang culture is, one of the things na medyo common sa kanila is that they love to cook with bamboo. Bamboo cooking. So, nilotlot, lulut, sa atanaman, tinalumbo, pero it's chicken cooked inside a bamboo bowl. Oo. So, iba-ibang pangalan, iba-iba rin yung ingredients, pero ang commonality is they cook with bamboo. Sana meron tayo niyan sa Kadayawan, no? Na Yes, in the Kadayawan Tribal Village, meron tayong mga ganyan Para matikman. na products. So, usually, Sana all year round para, diba? that is the goal, but since for ano pa siya, ang Kadayawan Tribal Village, which will be called the Davao Tribal Village na in the future, kasi nanalo tayo Nanalo ng, tayo. grant from Department of Tourism for the parang Tourism Champions Challenge. So Davao placed second at meron tayong funding worth around 20 million. Oh. Na inaayos namin yung mga papeles ngayon. So, i-renovate siya. So, meron talagang visitor center, maayos sa Diyan CR. sa Magsaysay yes, Park. at sa Magsaysay Park. So, Tapos, hopefully may restaurant na dyan na kumain. ng or mga yung indigenous. center na kung saan i-display yung pagkain ng mga Correct. ating 11 ethno-linguistic groups as well as yung mga attire nila. So, kung may diverse siya and fruits and Yes, ihaw-ihaw, yes. ano sa iyo, Tawit, ang tingin mo ang pagkain Davao? Right now, siguro gusto ko lang put a perspective of gastronomy, ha? Kasi gastronomy, apart from it being putting culinary and food in the spotlight, gastronomy is all about an experience. Gastronomy does not simply limit itself to flavors and the palate. Gastronomy is a bigger context of how you enjoy food within the context of an immersive experience. Oh. And I think this is where Davao and its Yes. unique flavors from the IP groups can be developed in a way na ang pagkain na-enjoy within the context of a bigger immersive experience. Yes. And it's Yun. enjoyed as a community. Yes, enjoyed as a community within the context of culture also. Kasi I think nawala na sa atin yung pagpapahalaga nga ng cultural landscape natin. Correct. Yun. So, ang naging very diverse tayo, which in a way is parang has probably developed our palate in a way na nakaka-appreciate tayo ng mas maraming lasa, pero hindi naman natin na-preserve yung mga recipes, traditional recipes natin. Hindi ko naman sinasabi mag-stay lang tayo with tradition. Ang sinasabi ko is mag-push pa rin tayo for culinary innovation because we can always parang look at ways to integrate the modern flavors and spices to local tradition. So ito yung ginagawa namin sa Cacao Culinaria. Sa Cacao Culinaria, sabi namin, meron kang heritage drink na sikwate. Meron ka ring heritage na pagkain na champurado. Yes. Ang ginawa naming competition sa Cacao Culinaria is bigyan mo nga ng modern twist ang traditional na Oh, wow. champurado. So nakakita kami ng mga plating doon na parang hindi na mukhang champurado. Pero, it really encouraged the innovation among culinary enthusiasts to come up with new and unique dishes pero grounded pa rin in tradition. Wow, So, kailan ba matikman yung mga yan? naku, tapos na. Pero Tapos magkakaroon na. kami ng Oo. bagong Cacao Culinaria competition kasi gusto namin na i-involve ang NCIP, National Commission on Indigenous Peoples. Gusto nila na
bakit hindi tayo magkaroon ng innovation on nilotlot? Or kaya, ano ba yon, pianggang? Or Oo. something else, di ba? Pero andun pa rin, ina-honor pa rin natin na ito galing sa katutubong recipe, pero nilalagyan natin ng more modern day innovation. Yes, So, may magkakaroon innovation. kaming another round of Kakao Kulinaria under the big banner platform event called Kasadya sa Kulturang Kakao. Ito ay Kailan isang yan? regional celebration of anything and everything that falls within the realm of cacao culture. And this year, we're going to involve NCIP in the Baka Cacao pati ang Culinaria Davao series. Historical Society Oo. pwede na rin Yes. mag-join dyan. Yes. Oo. Oo. Tita Toots, anong Ako- pagkaing Hindi, Davao? Ako lang dapat i-expand mo to. It's food culture, history, and preservation. Kasi nga, gusto natin i-propagate what is Davao. Pero like what is happening in Iloilo, dahil ang daming mga lupa, naging subdivision na, inubos na ni Villar. Ang problema nila doon, namamatay na yung source nila ng kadyos. Nag-extinct na, like the Kachile. Isa ring danger yun. What will you preserve, no, kung nawawala itong mga to? When I came to Davao, ang sarap ng atis in Samal. Ngayon, wala na tayong makita. Ng alin? Atis. Atis, oo. Oo. So, may mga prutas na going to extinction. Kasi because of land use. Oh. So kailangan, kaya yung sa dapat pinapropagate ng city agriculture ay yung mga indigenous heirloom seeds. Yung point na mag-extinct Oo. na, nawawala na. Hindi na Kasi di kilala ba ng parang yung mga GMO, once mo lang itanim, hindi na, di ba? Oo. And yung mga anak natin, Correct. ang So, apples, kailangan, oo. grapes, hindi na kilala tong mga chesa, mga Oo. very... So kailangan, so nananawagan kami sa mga agriculturists Yes, to na preserve pwedeng paano i-preserve natin din yung mga wala na heirloom makitang seeds. ate sa palengke, dati, meron kami dalawang... Pero Pat May, nung nakaraang buwan ng Kalutong Pilipino, ito ang isa sa mga highlights ng DOT at ng CTOO. Ibalik lahat, or hindi ibalik, pero ipakita sa madlang people yung mga mabolo. Ano ba itsura ng mabolo? Alam nyo ba na meron tayong karamay? Ito yung parang kamyas natin na bilog, yung gooseberry. Or, tapos kilala pa ba natin ang, breadfruit, rimas, kulo. Kilala pa ba natin yan? So, Hindi na. Oo. So, ayan, tulad ng chesa, marami nang hindi nakakatikim ng chesa. So, ibalik natin itong at i-preserve Nako. natin yung mga indigenous Kailangan fruits natin. naka-exhibit din yan sa museum para makita ng yung mga indigenous na mga plants and fruits and vegetables dito sa Davao City. Kailangan may mic. Hindi Oo. na siya tinatanim kasi hindi na siya kilala ng mga kabataan. So, namamatay na lang siya naturally. Yes, hindi kagaya nung kapanahonan namin na umakyat kami sa bayabas, sa jackfruit. Meron po kami, right now, we still have lumboy, yung duhat. Lumboy, oo. We have atis sa aming backyard. Kamyas. And- yes. Mansanitas. Mansanita, paborito ko yan. Makopa, tambis. Yung Yes. saging na morado. Oo. Kasi diba? nandun lang yan sa, di ba, sa mga backyards natin. Mga growing backyards. up. Yeah. So, ngayon, Pat May, meron akong gustong idagdag. Meron Sige. tayong grupong tawag Lunaw. Davao City Native Tree Enthusiasts. And advocates and enthusiasts. So, Lunaw is the name of the group. Marami ditong mga champions for local and indigenous flowering trees. at gulay. meron tayong mga Yes. seedlings pa niyan. Tapos meron na rin tayong grupo na nagsi-seed save. Ayan. Seed savers. Parang archive ng mga So, ang seeds. dami palang ganap dito sa Davao na pinipreserve at pinopromote ang ating Davao Pero culinary kailangan heritage. palakasin. Kailangan palakasin at yun, sabi natin, mga gobyerno, kailangan dagdagan natin yung palakasin natin yung mga ordinansya natin to protect and preserve that and incentivize people who are doing this already, di ba? And malaking tulong yung ginagawa ng city tourism natin na nagde-develop ng mga
food tours. Yes. Because then, that encourages the local economy na, uy, Yes, okay pala may to. encourage ang mga Oo. farmers to plant and plant naturally kasi marami mga bisita. Yan, yan ang Correct. mga... So, kung mag-ano kayo, wag na kayo mag-franchise ng mga imported or mga Manila-based na mga pagkain. Gawa na lang tayo ng sariling atin, di ba? Yes, Oh. Miss Pat, one of the things din na maganda pa rin sa Davao kasi marami pa rin tayong karinderya. Oo. Yes. So, galing pa rin sa palengke, inaano pa rin. Yan ang isa kong parang dapat the best of Davao Carinderia Tour. Meron ba yan? Gagawa tayo. Gagawa tayo niyan kasi gusto kong kumain sa mga karinderya. Okay. Tita Toots, meron kang gusto idagdag? When I went to Taiwan, ang Taiwan maliit pa sa Davao eh. Oo, yes. Pero ang produce nila, dahil siguro inabakan sila ng isang general, si Chiang Kai-shek, ang disiplinado ng mga tao. Kasi mountainous and yung Taiwan eh. Pero lahat ng backyards is planted with pineapple. Kaya may mga pineapple pie Oo, kasi marami silang pineapple cake. Kasi ang isang observation ko, kokonti ang mga McDonald's and everything. Traditional Taiwanese food, pila-pila ang mga tao. They really eat yung what is their own food. Ayan. Sabi, na lang daw, 5 minutes na lang. So, kasi sabi ni Ma'am Luz kanina, sabi ni Ma'am Luz, mga parting words, sabi ni Ma'am Luz kanina, ang pag-aaral natin ng history ay para better to appreciate the present, know the past, and para meron tayong ma-look forward sa future. What can we look forward to sa future ng Davao culinary experience? I think ang gusto ko kung ako is being able pa to taste the food of my memories. Of my childhood. Yung hindi mawawala yung mga kinalakhang kong pagkain. And to further develop it into yung regular na, yung tama yung sabi ni Ma'am Susan na we eat kung ano yung mga products natin. So, yun yung aking gusto sana na it will not disappear what I enjoy and yung kasi minsan ang pagkain it brings you nostalgia memories. Yun yung the dining table or the kitchen is the most intimate bonding of any family or friends. Kasi yun, pag kumain ka ng something, hindi ka lang kumain, maalala mo, uy, pag kumain ako nito, si Miss Patmi to. Diba? So, I hope that all the things that we enjoy and are in our memories will come to stay and will be yung may enjoy pa and we can introduce to the new generation. Yan. So, food as memory na dapat available in all the karinderya soon. Ayan. Tita Wit. From the cacao and chocolate perspective, alalahanin natin, tuwing iinom tayo ng sikwate, tuwing kakain tayo or kakagat ng isang chocolate bar, alamin natin na yung tsokolateng yan, yung cacao na yan, nagsimula sa lupa. Dumaan sa mga kamay ng mga farmers na nag-harvest, nag-ferment, at eventually, nag-value add para gawing tsokolate. Pahalagahan natin yung mga prosesong iyon dahil ito mahalaga sa paggawa ng healthy at saka masarap na tsokolate. Thank you. Hindi makina ang gumawa. Oo, puso at kamay ng totoong tao, hindi pabrika. Yes, Tatuts? Sa akin, lagi, ang iniisip ko, food binds. Hindi lang siya para sa katawan natin Isip at puso, it ties our people together. Like yung anak ko, nasa Japan for 11 years. When she comes home, ay, gusto ko ng dentias, gusto ko ng really integral part ng memories natin. So it keeps us close and grounded. Yes. Yung food.
So food connects us, and it's best enjoyed with family, with community. Ayan. So talaga naman ang Davao Culinary Journey, syempre nandyan yung indigenous roots natin, no? Andyan pa rin at buhay pa rin siya, nananatili pa rin siya. And then nag-evolve na siya into the different na mga Pinoy na nag-migrate dito, even in the other countries. So na-enjoy na natin ang mixture and diversity ng mga pagkain from around the world, from Luzviminda, Luzon, Visayas, at Mindanao. At in the future, ang gusto ng mga taga Davao na sana ang pagkain Davao, ang pagkain natin ay laging rooted in culture, in heritage, in memory, and it's something that connects us as a family and as a community. Kaya, kailangan, pag kumakain tayo, alalahanin natin, sino nag-prepare nito, saan galing to. So it has to be the food that we love from the people we know. No? So kaya local, fresh, organic, and whole foods. At na nagtatapos ang ating very special edition for Nutrition Month ng ating Throwback Thursday ng Davao Historical Society. Ako po si Patmi Bello Ruivivar hanggang next month, Kadayawan Celebration. Daghang salamat! Ay, maganyan daw ako mabuhay at madayaw. At of course, maraming salamat ang aming tahanan ng Davao Throwback Thursday, ang walang iba kundi ang SM City Davao. Thank you, Chris! Salamat sa aming mga kaibigan sa SM. At ang Kadangpan YouTube channel, subaybayan natin palagi. And ang Mindanao Times. Yes, nasa Facebook page. So if you miss this, nasa internet na ito forever. Ayan.